Okay, sa oras pong ito ay tayo pinadako na po sa isa sa pinakamahalagang part ng ating pong pagsamba sa Diyos. Ito po yung salita ng Diyos. At noong pong last Sunday ay ating pong tinalakay yung topic about preparation for the return of Christ. Na napakahalaga po talaga na mapaghandaan po ng bawat isang mananampalataya ang pagbabalik ng Panginoon. Wala pong ibang pwedeng maghanda sa pagbabalik ng Panginoon kundi po ang bawat isang totoong mananampalataya. Kasi hindi po pwedeng maghanda ang isang taong walang tunay na pananampalataya. Hindi po pwede. Yun lang po siya merong relihiyon, merong isang sektang kinakaaniban, pero wala po siyang tamang pananampalataya, hindi po siya makapaghahanda talaga. Ang tunay lang pong makapaghahanda ay ang mga taong totoong nanampalataya at kumilala, tumanggap at sumunod sa ating Panginoon. At congratulations kapatid, ikaw yon at ako, ating palakpakan ng Panginoon. Ngayon, kung tayo po yon, hindi po pwedeng maging kampante ang bawat isang mananampalataya kasi nga po, kailangan handa tayo. Kasi nga po mga kapatid, ang pagbabalik ng ating Panginoon sa panahon na hindi inaasahan. Inihalintulad ng Diyos ang pagbabalik ng kanyang bugtong na anak tulad ng isang magnanakaw. Alam niyo po, wala pong tao na nakadetect na merong magnanakaw na dumating sa kanyang bahay. Ang magnanakaw po ay dumarating sa panahon na hindi natin aasahan. Ang magnanakaw po usually ay sa pagitan po ng 2:00 hanggang 3:00 ng madaling araw, minsan madalas dumarating o pagka panahon pa ng umuulan, 2:00 hanggang 3:00 ng madaling araw sa panahon na tulog tayo. Kaya pag namulat ka, kapag nagising ka, magugulat ka na lang na limas na yung mga mahalagang bagay na meron ka sa bahay. Ganun po ang magnanakaw. At ganun po sinabi ng Diyos sa kanyang salita, kung papaanong babalik ang Panginoon sa kanyang pagparito para kunin at isama doon sa alapaap, kukunin lahat ng bawat isang kanyang babalikan. Ngayon, paano kung hindi po handa ang bawat isang mananampalataya? Kung siya ay nakatulog sa kanyang spiritual life. Kaya napakahalaga po na ito ay bago dumating ang ating Panginoon, always we prepare sa pagbabalik ng ating Panginoon. Okay, tingnan niyo po mga kapatid. So Mark chapter 13 verse 33 to 37. Basahin po natin yung pinaka-main text. Mag-ingat kayo at maging handa, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Katulad nito isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain. At inuutusan ng bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Verse 35. Gayon din naman, maging handa kayong lagi, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaaring sa pagdilim, sa hating gabi, o sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay marat ng kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Kaya napakaliwanag po mga kapatid na hindi po tayo po pwedeng maging relax. Hindi po tayo po pwede na maging kampante sa pagbabalik ng ating Panginoon sapagkat binigyan po tayo ng warning ng Panginoon. Inihalintulad po ng salita ng Diyos ang Panginoon ay parang isang puno ng sambahayan. Kanya pong iniwanan pansamantala ang kanyang mga kasambahay sa tahanan at binigyan ng kanya-kanyang gawain at gampanin. At sa kanyang pagbabalik,
Ang sinasabi po ng Mark chapter 13 verse 33 up to verse 37, hindi tayo dapat marat ng natutulog. Dapat kung ano yung ipinagawa sa atin, kung ano yung itinoka sa ating gampanin ng Panginoon habang tayo ay nasa lupa, maratnan pa rin tayong nagpapatuloy, na gumagawa at naglilingkod at sumusunod ayon sa kalooban niya. Hindi tayo maratnang natutulog spiritually. Yun po ang sinasabi po ng Mark chapter 13 verse 33 up to verse 37. Yung pong part 1 niyan, itinuro ko po nung last Sunday. Akin lang pong i-recap saglit yung third point. Number 1, ang kailangan po nating ihanda mga kapatid ay, unang-una, ay we need to prepare our minds. Napakahalaga po na bago bumalik ang ating Panginoon, nakahanda yung ating isipan. Hindi ito dapat mapulyot ng mga kaisipang panlupa, mga kaisipang makamundo, kundi dapat ang ating kaisipan ay mapuno ng mga kaisipang panlangit. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa ating po na pag-aralan nung last Sunday. Para bago bumalik ang Panginoon, napakahalaga po, prepare ang ating pong isipan. Hindi po dapat makagawa ang kaaway sa isipan natin. Kaya nga po, maaalala nyo po, yung tinuro ko po sa inyo, yung spiritual armor natin, meron po tayong sandata mula po sa ulo, yung helmet of salvation. Kailangan po talaga ay balot ang ating isip ng tinatawag na helmet of salvation. Dapat po talaga ay may protection. Kasi po, sabi ko nga po sa inyo, ito po ang entry point ng kaaway, ang ating isip at ang ating puso. Yan po ang inaatake. Kaya pag napasok niya po yan, diyan po magpapasimula talaga na tayo po ay mapanlalamig niya, mapanlulupaypay niya, mailalayo niya para sa pagsunod sa Panginoon. Pero kapag preparado ang ating isip, hindi sa makagagawa sa ating mga buhay. And then, ikalawa po ay be prepared to testify. Kailangan po, bago bumalik ang Panginoon, lagi po tayong handa na magpatotoo, magbahagi, mag-share. Lagi po natin talagang isinishare, ibinabahagi ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Huwag po tayong mahihiya. Huwag po tayong matatakot na lagi po natin itinetestify lahat ng kabutihan na ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Sapagkat napakahalaga po na sa anumang pagkakataon, anumang sitwasyon, napakahalaga po mga kapatid na lagi po nating ipinagmamalaki, lagi po natin ipinagmamapuri ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Sapagkat sabi nga ng Lord, ang magmakahiya sa akin sa harapan ng mga tao, ikakahiya ko rin sa harapan ng aking Ama sa langit. Kaya napakahalaga po mga kapatid na bago bumalik ang ating Panginoon sa panahon na hindi natin inaasahan ay lagi po tayong handang mag-testify, lagi po tayong handang magpatotoo. Yan po yung part 1 ng nakaraang Sunday. And then yung last point po ay be ready to watch. Lagi po tayo dapat handa na magbantay. Kasi nga po sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8, ang dyablo ay parang leong umaatungal, umaali-aligid, at naghahanap ng masisila. Ganyan po ang dyablo. Inihalin tulad po sa isang leon na gutom na handang manlapa. At ang gusto po niyang lapain, hindi po yung mga tao na nasa kasalanan. Ang gusto po niyang lapain ay yung mga taong kumilala na, yung mga taong lumalapit na sa Panginoon, yung mga taong nagkaroon na po ng tamang relasyon sa Panginoon. Ito po yung gusto niyo po niyang muling lapain para po muli niyang ilayo sa Panginoon. Para pag biglang bumalik ang Panginoon, ito po yung hindi masama sa pagkuha ng ating Panginoon sa ikalawang pagparito. Yan po yung part 1 nung last Sunday. Kaya po sabi ko nga po sa inyo, atin pong itutuloy. Ngayon po ay ito po yung part 2. Handa na ba kayo mga kapatid makinig? Tuloy po natin ang ating topic about preparation for Christ's coming. Okay, number 4. Na napakahalaga po na lagi pong handa ang bawat isa po sa atin.
sa pagbabalik ng Panginoon bago siya bumalik, sapagkat babalik po siya sa panahon na hindi po inaasahan ng bawat isang tao, lalo't higit tayo pong mga mananampalataya. Kung mismong tayo po na mga mananampalataya, magugulat po tayo how much more ang mga taong walang tamang pananampalataya. Ikaapat, be ready to watch in prayer. Dapat po lagi po tayong handa. Maging lagi po tayong handang magbantay sa pamamagitan ng pananalangin. Mga kapatid, I want to encourage to all of you na muli po tayong bumalik sa back to the original. Tayo po'y maglaan lagi ng panalangin. Hindi lang po kapag gabi, hindi lang po pag umaga. Dapat po kahit ano yung ginagawa natin. Kahit nagmamaneho ka, sa pagmamaneho mo, nakapokus ang mata mo sa pagmamaneho mo, pero yung isip at puso mo, pwede kang manalangin, pwede kang magpasalamat, pwede mong kausapin ng Diyos. Kahit naglalaba ka, sa panahon ng paglalaba mo, nilalaba mo mabuti yung mga damit mo, pero sa panahon ng paglalaba, pwede mo siyang kausapin, pwede kang manalangin sa Panginoon. Kahit sa panahon ng pagkatrabaho natin, hindi po pwedeng maging dahilan po natin na meron tayong trabaho. Pwede po yung kahit anong ginagawa mo sa hanap buhay mo, pwede kang manalangin sa Panginoon. Pero pa po, yung panahon na pupunta ka sa isang lugar na walang nakakakita. Pero pa po, yung panahon na talaga magbibigay ka talaga ng special time, prayer devotion, na ikaw ay luluhod, ikaw ay uupo sa isang lugar, at talagang iwo-worship mo siya, pasasalamatan mo siya, sa Kanya ka talaga dudulog, sa Kanya ka hihingi ng tulong, ikaw at ang Diyos lang ang nakakaalam. Kaya nga sabi ng Bible sa Book of Matthew, pumasok ka sa iyong silid at doon ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. Bakit tayo pinapapasok ng silid? Kasi ang gusto talaga ng Lord, magkaroon tayo talaga ng special time through prayer na walang ibang nakakakita kundi ang Diyos lang. Habang ikay nandoon sa isang lugar o sa kwarto mo na nakasara ka, doon sa iyong kama nakaluhod ka, umiiyak ka at nagpapasalamat ka sa Panginoon. Ito yung gustong-gustong makita ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Diba, may mga tao, sabi nga ng Lord, yung mga Pariseo, yung mga Saduseo, sila kung manalangin, lagi nasa panulukang daan, lagi nila ipinakikita yung panalangin nila. Mga pakitang tao lang, sabi ng Lord. Ayaw niya yun. Di ba nung araw tayo, pag tayo may hawak na kandila, di ba? Nakasunod tayo doon sa karamihan. Habang nananalangin, iniikot ang buong baryo. Di ba merong gano'n na panalangin? Iniikot yung buong baryo, nakasunod tayo, nakikipanalangin tayo. Ayaw ng Lord na gano'ng panalangin. Ang gusto ng Lord na panalangin ay ang kinakausap mo ay yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit. At ikaw lang at siya ang nakakaalam, walang ibang nakakakita. Tingnan niyo po ang ating Panginoon. Babangon siya ng madaling araw. He wake up early in the morning at aalis sa doon sa kanyang tinulugan. Pupunta sa doon sa mga burol at doon siya mananalangin sa pagitan ng alas 2, alas 3 ng madaling araw hanggang magbubukang liwayway. Nandun ang ating Panginoon na nanalangin sa kanyang Ama. Kaya makikita po natin, binigyan tayo ng pattern ng Lord. Ito po yung tamang pagbibigay ng best time through prayer para sa ating Panginoon. At yan din po yung tinuturo sa atin, mga kapatid. Bago bumalik ang Panginoon, dapat laging handa na binabantayan po natin yung ating mga sarili through prayer. Bakit po ba napakahalaga na tayo po talaga ay maging prayerful? Araw-araw, maging daily routine natin to, maging devotion natin to, maging culture natin to, yung talagang araw-araw, walang oras, walang sandali na talagang lagi ka nananalangin.
Sabi ko nga sa inyo, kahit ano yung ginagawa natin, pwede tayong manalangin. Kasi ito pala ay pagbabantay natin sa ating mga sarili. Tingnan niyo po ano po ang sabi ng Bible sa Mark chapter 14 verse 37 to 38. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, natutulog ka, Simon. Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lang? Atan niyo po, ang ating Panginoon po, iniwan niya yung 3 alagad niya, si Pedro, si Santiago, si Juan. Sabi niya, dyan muna kayo. Ako ay po paroroon lang sa banda roon. At yung ginawa ng Panginoon, madaling araw yon, siya nananalangin. At pagkatapos siyang manalangin, binalikan niya yung kanyang 3 alagad. Pero nung maratnan niya yung 3 niyang alagad, sabi niya, natutulog ka, Simon. Hindi ba kayo makapagbantay kahit isang oras man lang? Ano yung ibig sabihin na makapagbantay kahit isang oras man lang? Prayer yun. Kapag pala tayo nagpe-pray, nababantayan natin yung ating pamilya, yung ating mga kapatid, yung ating mahal sa buhay, yung ating kapwa, yung ating sarili, kapag ito pala lagi tayo nagbababad sa panalangin, may proteksyon nangyayari sa buhay natin, sa pamilya natin, sa ating mga kapatid kapag tayo lagi naglalaan ng panalangin. Ano po ang sabi sa verse 38? Magpuyat kayo. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Kaya pala marami pong mananampalataya nahuhulog sa kasalanan. Kaya pala maraming mga lingkod ng Diyos nalalaglag sa pagkakasala. Kaya pala maraming mga Kristiyano natutokso ng maraming kasalanan kasi po hindi niya nababantayan ang kanyang sarili through prayer. Wala siyang ginagawang panalangin. Kasi po sabi ng Lord, magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Kasi po kapag ang isang mananampalataya, ang isang Kristiyano, ang isang lingkod ng Diyos ay nalaglag sa tukso na gawa ni Satanas, napakahirap na pong makaahon. Yan po yung parang kumunoy na sinasabi ko po sa inyo na mahirap pong mahulog sa kumunoy ng kasalanan na habang nagpupumiglas ka, habang nilalabanan mo yung tukso ng kasalanan dahil nasa kumunoy ka, lalo kang lumulubog. Pwede kang makaahon. Bakit hindi? Pero ang hirap nga po kapag nasa kumunoy ka na ng kasalanan, habang gumagalaw ka, habang pumipislag ka, lalo kang lumulubog unti-unti. Bakit pa po natin iintayin yon na tayo po ay matempt ni Satanas at maigupo sa isang kasalanan? Ang sikreto po palang sinasabi ng Panginoon, maging handa tayo sa pagbabantay through prayer. Kaya napakahalaga po mga kapatid yung maging prayerful. Prayer na mula sa puso. Prayer na kinakasihan ng banal na espiritu. Yung nagpipray ka talagang seryoso, naiiyak ka. Nare-realize mo yung pagkukulang mo, nare-realize mo yung pagkakamali mo, nare-realize mo yung mga nagagawa mong hindi maganda at doon ay humihingi ka ng tawad sa Diyos, humihingi ka ng tulong sa Panginoon at pagkatapos to nararanasan mo yung lakas, yung kapayapaan, yung kagalakan na nagmumula sa Panginoon. Yung po yung panalangin na napakasarap na nararanasan po natin yung divine intervention ng Panginoon sa ating buhay through the Spirit of God. Ang Espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na lagi po na maging handa tayo, nabantayan po natin ang ating mga sarili, ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kapatid, ang ating bansa, ang mga leaders ng ating bansa, na isa po tayo na laging umiiyak at dumudulog sa Diyos, na siya ay gumalaw at kumilos, magkaroon ng intervention ng Diyos sa ating mga idinudulog sa Kanya through prayer.
Kaya napakahalaga po ng panalangin mga kapatid. Na talagang consistent na meron ka ibinibigay sa Panginoon. Na kahit nasaan kang lugar, umahanap ka ng lugar na kung saan ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. At doon mo itinataas sa Kanya ang lahat ng bagay na hinihiling mo at inaamin mong wala kang magagawa sa ganang sarili mo, sa ganang karunungan mo, sa ganang husay mo, kundi ka sasamahan at gagabayan at tutulungan ng ating Panginoon Diyos. Alam niyo po mga kapatid, kapag po yan ay naging kultura na po natin, hindi ka magiging masaya sa bawat araw, bawat oras kapag hindi ka nakikipag-usap sa Panginoon through prayer. Parang nanghihina ka, parang nanlulupaypay ka kapag hindi ka nakikipag-usap sa Panginoon. Kasi kultura na po natin ang patuloy pong magbantay sa panalangin sa ating Panginoon Diyos. Ang babalikan po ng ating Panginoon sa Kanyang muling pagbabalik ay ang mga mananampalataya na naingatan ang Kanyang damit na puti, hindi na dungisan, hindi na rumihan. Yan po ang sinasabi ng Book of Revelation. Doon sa langit ay nakita ni Juan sa kanyang pangitain ang laksa-laksang tao mula sa panig, lahat ng panig ng mundo na nakatayo sa harapan ng trono ng Diyos. Mga nakaputi, puting-puti ang mga kasuutan na simbolo ng mga taong ito mula sa panig ng mundo ay patuloy na hindi nalaglag sa kasalanan. Hindi namuhay sa kasalanan. Bagamat nagkamali, nagkasala, nagrepent, nagsisi, tumalikod sa kasalanan at nagbalik loob sa Diyos. Sapagkat nabantayan nila ang kanilang mga sarili, ang kanilang mga isip, ang kanilang mga puso sa lahat ng atake at gawa ng kaaway sa pagtukso niya araw-araw, oras-oras. Dahil lagi niyang binabantayan ang kanyang sarili through powerful prayer. Kaya mga kapatid, yan po yung ikaapat na napakahalaga na bago bumalik ang Panginoon, maging handa ang bawat isa po sa atin na lagi po natin binabantayan ang ating sarili, ang ating pamilya, ang ating mga kapatid, ang church, ang government, ang mga opisyales. Tayo po'y kaisa na talagang dumudulo sa Panginoon, tumatangis with intimacy, with seriousness, with humility sa ating pananalangin sa ating Panginoon Diyos. Ikalima, na dapat po nating ihanda mga kapatid, bago bumalik ang ating Panginoon, be ready to consecrate ourselves to God. Maging handa po ang bawat isa po sa atin na maitalaga po natin ang ating mga sarili para sa Diyos. Ito po yung babalikan ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik sa isang kisap mata. Nakukunin niya sa isang kisap mata sa lahat ng dako ng daigdig, sa lahat ng dako ng mundo, ang mga mananampalataya, ang mga kumilala sa Panginoon na talagang tunay na nagtalaga ng buhay para sa Panginoon. Be ready to consecrate ourselves to God. Alam niyo po, minsan po, maraming tao, kapag meron na pong sakit na malubha, saka po siya tatawag sa Diyos at hihingi po siya ng himala. Ano po ang magiging prayer po ng isang taong nagkaroon ng malubhang karamdaman? Sasabihin po niya, Lord, maawa po kayo sa akin. Bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Maghimala po kayo sa buhay ko. Pagalingin niyo po yung aking sakit na ito. At kapag ako po'y inyong pinagaling, ipagagamit ko po sa inyo yung aking buhay. Maglilingkod po ako sa inyo. Wala pong masama doon sa kanyang ginawang prayer. Maganda po yon. Pero po ang nakalulungkot sa
sa napakahabang taon na inilagi niya sa mundo. Sa panahon ng kalakasan, sa panahon ng kanyang kasibulan, sa panahon ng kanyang kalusugan, sa panahon na marami siyang tinamasa ng mga pagpapala sa mundo, ni hindi niya po naisip na italaga, ipagamit at gamitin ang anumang blessing na meron siya na mula sa Diyos para po sa kaluwalhatian at kalooban ng Diyos. Pero nung magkasakit po siya ng malubha, doon po niya na-realize kung siya'y bibigyan pa ng pagkakataon ng Diyos na muli po siyang pagagalingin at bibigyan po ng lakas at pagpapalain, handa na po siyang italaga anumang meron siya at yung kanyang buhay para sa Panginoon. Yan po ang realidad. Napakarami pong Kristiyano, napakarami pong mananampalataya sa panahon ng kalakasan, sa panahon ng kasibulan, sa panahon na napakaganda ang karir, sa panahon na napakaganda ang tinatamasang pagpapala. Pero wala po sa isip niya at sa puso niya na anumang meron siya, ibig yung kanyang buhay, yung kanyang lakas, ipagamit niya, i-concentrate niya, italaga niya para sa Panginoon. Bibihira po sa mga mananampalataya yung nagdideklara, nakikipag-commit sa Panginoon, nasasabihin niya sa panahon ng kanyang kasibulan, sa panahon na gumagalaw ang Diyos sa kanya, sa panahon na wala siyang sakit, sa panahon ng kabataan niya, Lord, sa panahon ng aking kabataan, sa panahon ng tinatamasa ko mga pagpapala, Lord, narito, itatalaga ko po sa inyo mga bagay na ito sapagkat alam ko pong itong lahat na ito'y mula sa iyo. Wala akong po pwedeng ipagmalaki kaya ipapagamit ko po sa inyo yung talento ko, yung resources ko, yung ability ko, yung buhay ko. Ipagagamit ko po sa inyo habang ako'y nabubuhay. Bibihira po ang ganong mga panalangin. Bibihira po ang mga ganong commitment na nagsasabi para sa Diyos. Pero si Pablo sabi niya, sa Philippians chapter 1 verse 21, sabi ni Pablo, "For to me, to live is for Christ, and to die is gain." Tignan niyo po si Pablo. Sa panahon ng kalakasan, sa panahon ng paghihirap, sa panahon na siya ay inuusig, sa panahon siya ay ibinilanggo, sa panahon siya ay pinahihirapan, hindi nagreklamo, hindi nag-complain. Bagkus ang sabi ni Pablo, para sa akin ang buhay kong ito habang nabubuhay ako sa ibabaw ng mundo, kahit nakakulong ako, kahit pinarurusahan ako ng batas ng gobyernong ito, ng Romanong ito. Pero gagamitin ko pa rin ang buhay kong ito, hindi para sa sarili ko, kundi para sa aking Panginoong Hesus. At kung mamamatay man ako sa aking paglilingkod sa Panginoon, pakinabang iyon para sa aking pagsunod kay Kristo. Ay kita po natin kay Pablo ang tunay na pagkatalaga ng kanyang sarili. Without reservation. Lahat talagang ibinigay niya sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ito, nakakulong, nakakadena, tinanggalan ng kalayaang mabuhay ng normal, pero hindi nag-complain, hindi nagreklamo, hindi sinumbatan ng Diyos. Kaya nga po nasulat, ang Galacia, ang Roma, ang Corinto, ang Pilipos, ang Colosas, sa panahon na siya'y nakakulong. Instead na siya ay manlupaypay, manghina, madiscourage, madepress sa loob ng kulungan, sumulat siya sa kanyang mga kapatid sa iba't ibang lungsod during that time. Patuloy niyang in-encourage, patuloy niyang in-empower, patuloy niyang minotivate. Hindi para magpaawa, kundi para hamunin, para i-challenge na anumang estado ng buhay, anumang sitwasyon ng buhay, manatiling tapat na sumusunod, naglilingkod sa Panginoon. Kaya makikita po natin mga kapatid, ito ang babalikan ng Lord sa kanyang biglang pagbabalik. Ang mga mananampalataya, ang mga lingkod ng Diyos na totoong
itinalaga ang kanyang buhay o anumang meron siya, lahat iyon ay ipinapagamit niya for the glory of our God. Without reservation. Mga kabataan, mga professional, habang bata pa kayo, gamitin nyo ang inyong lakas, ang inyong talino, ang inyong talents, ang inyong ability para sa Panginoon. Hindi masamang magtrabaho, hindi masamang mangarap. Mangarap kayo, maghanap buhay kayo, magnegosyo kayo. Pero mga kapatid, ang importante, kasabay sa inyong kabataan, sa inyong pagpapalang tinatamasa, sa inyong karir na tinatamasa, dapat, above all, itinatalaga nyo ang lahat ng meron kayo, even ang buhay nyo, para kay Lord. Bigla ko naalala yung lalaking hangal. Yung lalaking hangal na madalas kong maikwento sa inyo, na sobra siyang pinagpala. Umani siya ng sobra-sobra sa kanyang mga lupain, na mga trigo. Punong-puno yung kanyang mga bodega, wala nang paglagyan. Alam niyo pa, pumasok po sa ulo niya, sa isip niya, alam ko na, magpapagawa ako ng mas malaki mga bodega. Dahil wala na akong paglalagyan. At nakapagpagawa ako ng malaking bodega para paglagyan ng aking rumaragasang mga pagpapala tuloy-tuloy. Ako ay magpapakasaya na lang, kakain na lang, iinom na lang, sapagkat well-sustained ang lahat sa buhay ko. Ano sabi ng Lord sa kanya? Nung marinig yung kanyang mga plano, sabi ng Lord sa kanya, hangal, sa gabi ring ito, kukunin ko na yung buhay mo. Walang makikinabang. Sino ang makikinabang na mga pagpapalang tinatamasa mo ngayon? Ito nyo mga kapatid, kapag nakita ng Diyos sa bawat isang mananampalataya na wala tayong handang italaga para sa Kanya, sapagkat ang lahat ng ating plano ay nakasentro lang sa ating mga sarili, pwede palang bawiin kagad ng Panginoon ang ating mga buhay. Sapagkat yung mga pansamantalang pagpapala na ipinagkakatiwala ng Diyos ay hindi tayo nagiging good steward. Wala sa isip at wala sa puso natin na yung mga blessing, pagpapala, materially, financially, spiritually, even yung ating kalusugang ito, ay wala po tayong plano, wala po sa isip natin para pagtuunan po ng higit sa lahat ang Diyos, na maitalaga po natin yung ating buhay, even po kung ano yung ating tinatamasa, para sa Kanya, na lahat naman po ng meron tayo mga kapatid, lahat po yan ay mula sa ating Panginoon. Tingnan nyo kapatid, sabi nga ng Bible, makinig po kayong mabuti, hubad tayong dumating sa daigdig na ito, hubad din tayong babalik sa ating muling patutunguhan. Anong ibig sabihin mga kapatid? Hubad tayong dumating isinilang, kahit nakahiga ka sa kayamanan, sa pagkamatay mo, kahit isang sentimo wala kang madadala sa lugar na pupuntahan mo kapatid. Lahat yan ay iiwan lang natin sa mundong ibabaw na kung saan ito'y ating natanggap mula sa Panginoon. Kaya ito po yung dapat po nating maintindihan. Sapagkat lahat ng kayamanan sa ibabaw ng lupa, ito po ay
walang silbi sa harapan ng Diyos. Kasi sabi nga po ng Revelation chapter 21, beginning verse 4, doon sa langit na ating pupuntahan, ang ating pong tatapakan doon, ang lansangan po sa langit ay lantay na ginto na kumikinang na parang kristal. Kung doon sa langit, tatapakan lang po ng ating mga paa ang gintong kumikinang, ano po silbi ng kayamanan ito sa harapan ng Diyos? Pero dito sa lupa, kapirasong ginto, nagpapatayan ang mga tao. Sapagkat iyan po ang galaw at plano ni Satanas. Kaya mga kapatid, mapakahalaga po kung tayo po'y pagkakatiwalaan ng Diyos ng kasaganaan, kayamanan, pagpapala sa lupa. Napakahalaga po na yung yamang ito ay hindi po maging dahilan ito para po tayo maging greedy, maging sakim. Kundi dapat yung kayamanang ipagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Ito po yung maging dahilan sa ating buhay para patuloy na ang Diyos ang mataas sa ating mga buhay. Patuloy na mga kayamanang iyan ay maitalaga po natin para sa kalooban ng ating Panginoon. Even yung ating mga lakas na ito't kalusugan, maitalaga po natin para sa Lord. Mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, bakit ba tayo pumupunta ng church weekly? Sa langit po, wala tayong gagawin doon, kundi po puro pagsamba. Yun pong sinasabi po ng Book of Revelation. Doon po sa langit habang nakaupo ang Diyos sa kanyang trono, wala tayong gagawin doon kundi magbigay pugay, magbigay ng parangal, awitan, papurihan ng Diyos sa kalangitan. Ang magiging buhay po natin doon pagsamba, pagpupuri. Kaya dito po sa lupa, ito po yung training ground natin mga kapatid. Kaya nga po dito sa lupa, sinasanay tayo na sumamba. Sinasanay tayo magbigay ng parangal, papuri. Sinasanay tayo mag-sacrifice. Sinasanay po tayo na talagang umawit, pumalakpak. Sapagkat doon sa langit na ating pupuntahan, wala tayong ibang gagawin kundi parangalan, papurihan, sambahin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. But I tell you kapatid, hindi kayang i-explain. Dito po, pansinin niyo po, yung presence ng Lord kapag naranasan natin, naiiyak ka, naluluha ka. Yung presence ng Lord kapag tayo nagsasama-sama, sumasambat, umaawit sa Lord, hindi mo maintindihan yung sarili mo, hindi mo maunawaan kung saan nanggagaling yung galak, yung kalakasan. How much more sa langit? Nandoon personal kaharap natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Titiyakin ko po sa inyo, yung galak, yung kapayapaan, yung kasiyahan, yung katuwaan ang mag-uumapaw sa ating mga sarili kapag nasa langit na po tayo. Kaya sabi ng Lord sa kanyang salita sa Book of Revelation, sa langit, wala nang luha, wala nang pighati, wala nang lungkot, wala nang gutom, wala nang init ng araw. Sa langit, sapagkat kasama natin ang hindi kayang ipaliwanag na kadakilaan, kaluwalhatian ng ating Diyos na buhay na makakapiling doon sa kalangitan. Napakasarap po mga kapatid. Hindi po kayang i-explain ang mararanasan po natin na kagalakan sa langit. May nagtanong, Pastor, doon pa sa langit, maikilala ko pa ba yung mga mahal ko sa buhay doon pag nandun ako? Ito po sarili ko pong perspective. Hinig po kayo. Doon sa langit, may bago na po tayong kaisipan. Lahat babaguhin. Sa langit po, wala na pong tampuhan, wala na pong galit, wala na pong sama ng loob. Kung doon sa langit, makikilala mo pa yung asawa mo
Tapos maaalala mo, oy, ikaw nung nasa lupa tayo, wala kang ginawa kundi ako ay bulyawan. Doon pa kayo mag-aaway sa langit. Niwala kayo mga kapatid? Magsusumbatan kayo sa langit kasi nga, nakikilala mo pa yung asawa mo sa langit. Para sa akin lang po ito ha. Kaya sa langit po, hindi mo na po makikilala pa, wala ka na pong maaalala pa ng mga pangit mong pinagdaanan sa langit. At hindi mo na din po pwedeng makilala pa yung asawa mo sa langit. Kasi pag nagkita kayo ng langit, may sama kayo ng loob sa lupa, mag-aaway pa kayo ng langit. Hello? Ito po'y sarili ko lang pong perspective. Kaya po sa langit, babaguhin lahat ang ating kaisipan at damdamin. Wala na nga pong away doon, wala na pong galit, wala nang puot, wala nang gutom, wala nang sakit. Wala na. Kaya sobrang saya sa langit. Kaya mapalad ka. Kung gusto mo nang isoli asawa mo sa biyanan mo, mapalad ka kapag nasa langit ka na. Amen. Kasi ala na, lumipas na. Sabi nga ng Bible, lumipas na ang lahat ng bagay. Ang nakalulungkot lang yung mahal na mahal mo yung asawa mo na nasa lupa, napakabait. Pag nandun na kayo, wala ka na kasing maaalala. Baligtad po sa impyerno. Pag sa impyerno po napunta ang kaluluwa ng isang tao, maaalala niya ang lahat ng kanyang buhay sa lupa. Maaalala niya po yun. Kasi po sa impyerno, kabaligtaran. Ito po'y lugar ng kapighatian, lugar ng sumbatan, lugar ng galit, lugar na nagngangalit ang mga ipin. O kaya po doon, kapag nakita mo yung kaaway mo, lalo kayo mag-aaway doon. Ikaw ang dahilan, gustong-gusto kong sumamba, lagi mo ko niyayaya sa inuman. Ito mo, napunta ko ng impyerno dahil sa'yo. Ganun po doon. Sana hindi ako sumunod sa iyo, sana hindi ako nagpatokso sa iyo. Dahil sa iyo, niniyaya mo ko sa mga iba't ibang uri ng bisyo, kaya ako napunta ng impyerno. Yun ang isa sasagot. O doon kayo mag-aaway kasi nga po, ang impyerno'y walang hanggang galit, puot, sumbatan, baliktad sa langit. Hello? Kaya po, habang kayo nasa lupa, makinig kayo mabuti. Gawin nyo na pong lahat ang the best sa mga asawa ninyo. Mahalin nyo na pong mabuti yan. Bakit? Kasi sa langit, kapag nandun na kayo, wala ka nang maaalala. Hindi mo na maaalala yung asawa mo doon. Kasi nga, meron na tayong bagong kaisipan. Lahat ay lumipas na. Doon ay puro ligaya, puro galak. Doon ay puro kapayapaan na. Kasi kung yung asawa mo nagbibigay sa'yo ng kalungkutan, kapag napunta kayo ng langit, baka sabihin mo, bakit narito ka, lumayas ka rin sa langit. Kasi ikaw ang laging dahilan kung bakit ako nadidepress, kung bakit ako laging umiinit ang ulo, bakit narito ka, hindi ka bagay sa langit. O sasagot naman yung asawa mo, mag-aaway kayo ng langit. Diba? Kaya hindi po pwede po mangyari yun. Kaya po mga kapatid, habang tayo nabubuhay sa ibabaw ng lupa, ibigay nyo na po yung the best na pagmamahal nyo sa inyong mga asawa. Amen. Kasi po pag tayo po'y wala na po sa lupa, kung saan ka man naroon, ala na, tapos na po. Praise God. Okay? Kaya po mga kapatid, yan po yung ikalima, be ready to consecrate ourselves to God. Sabi po ng 1 Peter chapter 3 verse 10 to 11, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Ayan na po. Tignan niyo po. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. At ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili. Nakita niyo po, inuutusan tayo na i-concentrate, italaga ang ating mga sarili sa Diyos. Ulitin ko po, yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Kaya bago pa lang bumalik ang ating Panginoon,
tinuturuan tayo, inuutusan tayo na yung ating mga sarili pong ito, habang may panahon pa, habang may oras pa, kailan ba natin itatalaga? Kailan ba natin ipagagamit yung ating buhay? Kailan ba tayo tutulong para ang Diyos ang patuloy na maparangalan, mapapurihan sa ating buhay? Kailan pa? Kapag huli na ang lahat. Kapatid, habang may oras pa, habang malakas pa tayo, habang merong buhay, habang humihinga, ito yung tamang panahon. Yung buhay nating ito, ipagamit na natin sa Panginoon. At anumang meron tayo na mula sa Diyos, gamitin natin para sa kalooban ng Diyos. Kasi nga po, sabi po ng Bible, ang Panginoon ay babalik na parang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparang. Yung nakikita po natin langit na yan, the first level of heaven, bigla po mawawala yan. Sabi ng Diyos, yung bituin, yung araw, yung buwan, matutupok po yan. Kung ganito, sabi nga po diyan, kung ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, italaga na ninyo ang inyong sarili para sa Panginoon at mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, lahat ng ating nakikita sa ibabaw ng mundo, sabi nga ng Lord, walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato, lahat iguguho. Lahat ng ipinagmamalaki, lahat ng binigyan ng panahon at oras, pinagbuhusan ng panahon ng napakaraming tao, lahat yan ay mawawala lang, lilipas. Maski nga ang araw, buwan, bituin at ang langit, sabi ng Panginoon sa Kanyang salita, mapaparang. Bakit? Sapagkat ang mundong ito ay hindi natin tunay na palagiang tahanan. Pag naparam ang lahat ng bagay na iyan, bubulusok lang po yan pababa at masusunog doon sa kadaliman at yung po yung naglalagablab na asupre at impyerno. At doon bubulusok, papailalim ang lahat ng tao na hindi po nagbigay ng oras, panahon at kumilala sa ating Panginoon. Pero bago mangyari yon, lahat ng mga manampalataya na totoong nagtalaga at anuman meron siya, ipinagamit niya sa Panginoon, sila ang babalikan ng ating Panginoon. Are you excited mga kapatid? Napakapalad po natin sapagkat itong mensaheng ito ay ibinibigay sa atin ng Diyos for preparation for the return of our Lord Jesus Christ. Kailan ba natin ito malalaman? Kapag huli na ang lahat. Napakapalad po ng bawat isa po sa atin sapagkat nais ng Lord ang lahat sa atin ay laging maging handa. Even ang ating mga mahal sa buhay, dapat sila po ay kasama natin sa paghahanda bago bumalik ang Lord. Sapagkat kapag hindi po nakahanda, isa lang po ang pwedeng puntahan, kaparusahan na walang hanggan. Kalabitin mo nga yung katabi, sabi mo, kapatid, maging handa ka lagi. Baka tayo po ay nalilibang sa lahat ng ating pinagkakaaba. Hindi po masama na mag-aral, magsumikap, mangarap, maghanap buhay. Hindi po masama yan kasi nasa lupa pa tayo. Pero ang masama sa lahat ng ating pinagkakaabalahan, nakalimutan natin paghandaan ang pagbabalik ng ating Panginoon. Iyon ang nakatatakot. Nalibang tayo. Okay? Tuloy po natin. Ika-anim na dapat nating ihanda sa pagbabalik ng ating Panginoon, be diligent for God's work. Ang nais ng Panginoon sa kanyang pagparito na kanya pong kukunin sa isang kisap mata ay itong bawat isang sumampalataya sa Kanya,
Itong bawat isang nanalig sa Kanya, nagtalaga ng buhay, laging handa, laging nagbabantay sa pananalangin, laging nakahanda ang isipan, puspos sa mga makalangit na isipan, at laging napakasipag para sa gawain ng Panginoon. Sabi nga ng Lord, yung mga tamad, huwag pakainin. Sabi ng aklat ng gawa. Ang Diyos po ay hindi natutuwa sa mga taong tamad. Pero ang Diyos ay lagi nalulugod sa mga taong masipag. Even masipag para sa Kanyang plano at layunin o mga gawain. Ito yung gustong-gustong makita ng Diyos sa Kanyang muling pagparito, na makita ng Diyos ang bawat isang manampalataya ay napakasigasig, napakasipag, nag-aalab para sa gawain, para sa Panginoon. Ano po ang sabi ng 1 Corinthians 15:58? Kaya nga mga kapatid, magpatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ano sabi ng Lord? Huwag tayong matitinag. Magpakatibay tayo. Magpakatatag tayo. Bakit po? Kasi po merong kaaway na titinagin ka, titibagin ka, uugain ka, panlulumuin ka, panghihinain ka. Bibigyan ka ng mga kaisipang negatibo para hindi ka na maging masipag, para hindi ka na magpatuloy. Pero sabi po ng Bilbia, kaya nga mga kapatid, magpaatag kayo, huwag kayong matitinag. Bakit po? Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang lahat ng inyong pagpapagal para sa Kanya. Lahat ng ating pagpapagal, lahat ng ating effort, lahat ng ating sacrifices na ginagawa para sa Panginoon, walang nasasayang. Ang tao po kayang baliwalain yung mga effort natin sa Kanya. Pero ang Diyos, kahit minsan hindi niya kayang baliwalain lahat ng sakripisyo na ginagawa natin para sa Kanya. In perfect time, mararanasan natin ang rewarding ng Panginoon. Ganyan kabuti ang Lord. Kaya kapag kay Lord ka, talaga nagbigay ng kasipagan, pagka kay Lord ka nagbigay ng tiyaga, sakripisyo, talagang pinaglingkuran mo siya. Sa una talagang mahirap, parang gusto mo nang sumuko, parang nakapapagod na, parang nakapapagal na. Pero nakikita ka ng Panginoon. Si Lord, in perfect time, kapag naging matatag ka, hindi ka natinag, lalo ka nagpapakasipag, ang Diyos ay nalulugod sa Kanyang mga anak, sa Kanyang mga lingkod, na tapat, na nagpapatuloy, na naglilingkod, at sumusunod sa Kanyang kalooban. Amen? Marami po akong kilalang mga pastor na dumaan sa sakripisyo, bigati, lungkot, hirap, kahihiyan. Pero ngayon po, nakikita ko po ngayon sila. Grabe po. Talagang pinagpapala, ibinibless ang mga buhay. Bakit po? Tapat ang Diyos sa bawat isang tapat sa Kanya. Mga kaibigan ko pong pastor sa Baliwag, na dati po mga nakamotor lang na single, wow, ngayon po grabe. Pinagpala ang mga anak, nakatapos ang mga anak. Ngayon po yung mga anak ang ginagamit para pagpalain yung mga lingkod ng Diyos na ito na mga kaibigan ko sa Baliwag City. Ngayon po, ang lalaki po ng church, mga naka-air condition pa. Kapag nakikita ko po yung mga church nila na dati po mga nangungupahan lang, ngayon po nabili po yung lupa, nakapagpatayo 3 palapag. Ang chairman po ngayon ng Baliwag Ministerial Council ay si Pastor Ray Nogoy, na kaibigan po natin. Ako po nagagalak sa kanya. Ang pastor po ng Rise Up sa Baliwag. Grabe po. Sobrang pinagpala si Pastor sapagkat nagkaroon siya ng mga kabataan, ng mga naging professional, nagkaroon siya ng mga tupa na talaga pong tapat sa pagsuporta sa gawain ng Panginoon.
Ngayon po ay 3 palapag ang charge nila with air condition. Nabili po nila yung lupa at kung ilang milyon po yung halaga ng building. Bakit po? Pinagpala ang lingkod ng Diyos. Pinagkatiwalaan sa ng mga tupa na talaga pong very supportive, faithful tithers. Kaya po talagang lahat ng pangarap niya doon sa church talagang nangyari. Ngayon po ay nakabili pa po sila ng parking area doon po sa kanilang church sapagkat ang grabe po ang mga dumadalo. Pinagpala ang lingkod ng Diyos. Samantalang nung una ay puro sakripisyo, pighati, lungkot, paghusga, paghatol, iniwanan ng mga miyembro, natiran lang po ng mga kabataan. Yung mga kabataan, kanya pong dinisciple, mga nakatapos, mga naging professional, at ito po ang ginamit ng Lord sa kanyang buhay, even ang kanyang mga anak. Ganun po ang Panginoon. May panahon lang po talaga na talaga ikaw talaga ay titinagin, uugain. May panahon talaga ng pagluha, may panahon ng kalungkutan, may panahon ng kapighatian, pero ang importante, huwag kang matitinag, magpakatibay ka lang, magpatag ka lang, maging masipag ka lang, maging tapat ka lang sa Panginoon. At the end of the day, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen? Ako po'y pinakakakita po ng mga pastor na talagang pinagpapala ng Diyos. Di po ako naiinggit. Galak na galak po ako, alam po yun ng Diyos. Galak na galak po ako. Ngayon po kapag po once a month na meeting po natin sa San Ildefonso Pastor, tuwang-tuwa po. Alam niyo po kung bakit? Ang gaganda po ng mga sakyan ng mga pastor, mga Montero, mga Ford Expedition, mga Ford na Raptor, Innova, mga kotse. Sabi ko, grabe si Lord. Talagang nagbubuhang na talaga yung mga sakripisyo, hirap at pagod ng mga lingkod. Dati ay mga motor lang na pakarag-karag. Dati ay mga karmatube lang ang mga service ng mga pastor nung araw. Pero ngayon, grabe. Nakikita ko talaga ngayon puro naggagandahan ng mga unchurch, ng mga pastor. Sapagkat kapag ikaw ay naging masipag, kapag ikaw ay naging tapat, ang Diyos ang gagalaw at kikilos sa iyong buhay, kapatid. Amen? Ang susi lang, mga kapatid, lahat po tayo ay maging masigasig lang, maging masipag lang, maging tapat lang, sapagkat sabi nga ng Panginoon, hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Hebrew chapter 10 verse 25, at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Atan niyo po yung context dyan kung bakit sinabi talaga na huwag nating kaliligtaan ang pagtitipon, ang pagdalo sa mga gawain, sa mga pagsamba. Kasi nga po ang context sa huli, sapagkat nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kasi ang babalikan ng Lord ay yung mga manampalataya na masisigasig, masisipag, nag-aapoy, nag-aalaw. Para parangalan, para paglingkuran, para sambahin ang Diyos. Yan po ang babalikan ng Lord. Kaya nga po ang pinaka-main context po dyan kung bakit sinabi po ng Hebrew chapter 10 verse 25 na huwag kakaligtaan, huwag kakalimutan ang ating mga pagtitipon, ang ating mga gawain, ang ating mga pagdalo, ang ating mga pagsamba, sapagkat nakikita na natin nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, malapit na. Yung po kasi mga sign sa Bible ay nakikita na po natin. Malapit na po. Hindi natin alam kung kailan po yung malapit na yun, pero malapit na. Yung pong templo sa Israel, yung third temple, nakaprepare na po ang mga gagamitin para itayo po ang third temple. Kapag naitayo po ang third temple, yun na po ang isang malapit na pong pangitain na ang Panginoon babalik na. At yung third temple na yun, kapag naitayo doon sa Jerusalem, doon uupo ang Antichrist. At yung Israel, mapapansin nyo po ngayon, may nakaamba po na pwede na po silang pagtulong-tulungan ng Arab nation. At ang Israel po ngayon ay iba na po ngayon ng Israel. Determinado na.
Inaawat sila ng United Nations, inaawat sila ng US, inaawat sila ng European countries para patigilin ang pag-missile sa Lebanon. Pero iba na po ang Israel ngayon. Parang patay kung patay na po. Mini-missile nyo kami? Sige. Minisil nyo kami ng 1,000 missile ibabalik namin sa inyo. Sobra na po ang determinado na po ang Israel talagang ubusin ang mga Hamas, ang mga Houthis, ang mga Hezbollah. Ito po yung mga terrorist Muslim na kalaban po ng Israel na gusto po silang ubusin, patayin lahat ng mga Hudyo na sinusuportahan po ng Iran. Pero pansinin niyo po ngayon, iba na po ang nangyayari ngayon. Yan po ay palatandaan na nasa huling panahon na po tayo mga kapatid. Kasi sa huling panahon po, kung ano nangyayari sa Israel, malaki pong sign yan na malapit nang bumalik ang Panginoon. Kapag ang Israel po ay pinagtulong-tulungan na, handyan na po. At kapag nangyari po na talagang nangyari po yan, magi-spark po ang pandaigdigang labanan. At yan po ay nasa Bible mga kapatid. Magki-create po yan ng kahirapan. Pag nagkaroon po ng malawakang digmaan, magki-create ng kahirapan. Tataas ang sobra ang bilihin, tataas ang mga gasolina. Yan po ang isang sign na sinasabi ng Panginoon sa huling panahon, talagang nagkakaroon ng kahirapan. Kaya tayo po mga kapatid, mapalad tayo kasi alam po natin yung mga bagay na ito na hindi po tayo dapat mabalisa, dapat po bantayan natin sa panalangin yung mga bagay na ito. At dapat po maging preparado tayo ano man ang mangyari sa mundong ito, pero ang pinakamaganda, meron tayong pupuntahang eternal forever, walang iba kundi ang kalangitan. Amen. Yun po, napakaganda po sa atin. Hindi po tayo sumusuntok sa hangin. Alam po natin ang ating destinasyon sapagkat alam natin ang mundong ito ay pansamantala lamang po. Hindi ito ang pirmihang tirahan natin. Meron tayong tunay na tirahan na ipinangako ng ating Panginoon na isasama niya tayo doon kapag nakahanda na. Babalikan niya tayo. At ito po ngayon yung ating pinag-aaralan, yung paghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Last point, ang paghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kailangan po mga kapatid, eagerness for the Word of God. Kailangan po mga kapatid, maranasan natin na lagi po tayong sabik. Lagi po tayong sabik na sabik sa salita ng Diyos. Kasi hindi po babalikan ng Panginoon ang isang tao kung wala siyang nararanasang kasabikan sa salita ng Panginoon. Yung mga sabik sa salita ng Diyos, ito ang mag-i-spark, ito ang mag-aalab, ito ang magiging maapoy, ito ang magiging masigasig sapagkat lahat ng mararanasan natin spiritual enhancement magsisimula sa kasabikan, sa kauhawan, sa salita ng Diyos. Kapag wala pong kasabikan, kauhawan, kagutuman sa salita ng Diyos, wala pong mangyayaring spiritual revival sa buhay ng isang mananampalataya. Pero kapag naramdaman nyo na po sa inyong sarili na lagi po kayong sabik, uhaw sa paikinig, sa panunood, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, titiyain ko po sa inyo, may mangyayaring matindi sa inyong mga buhay. Yan po ang palatandaan na ang isang mananampalataya ay may nababago sa buhay niya, may nangyayari sa buhay niyang matindi mula sa kalooban ng Diyos kapag nag-umpisa siya na masabik, mauhaw, magutom ng sobra sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito po ang dapat natin talagang i-prepare sa ating mga sarili. Yung kasabikan natin, ang salita ng Diyos. Lagi nating kasabikan ang salita ng Diyos. Naalala ko po nung araw, nung ako po ay may negosyo pa, nakasalukuyang pong nagpapakalalim sa Word of God. Nagpupunta pa po ako ng Maynila once a week.
doon sa Commonwealth, sa Don Ambrosio Village. Dahil sabik na sabik po ako makinig sa pagtuturo ni Bishop Butch Villanueva. Patay na po ngayon yun, namatay po sa nung pandemic. Talaga nagpupunta po ako doon once a week. Yung expressway po noon ay ang bayad lang po $7.50. May mga bulubak-lubak pa po sa expressway. At sobrang traffic dahil makinit pa po nung panahong iyon. Year 2001 nung panahong iyon. Sa kauhawang ko, sa kasabikan ko sa salita ng Diyos, hindi po alintana sa akin ang biyahe mula Baliwag hanggang Commonwealth, Don Ambrosio Village. Tapos doon sa North Sagaray, ako rin po ay pumupunta roon para mag-aral ng Bible School once a week every Friday. Pumatapos po, 11:00 ng gabi, umuwi po ako, binabaybayan ko po yung tibagan na yan, yung anggat na yan na halos mapakadilim na. Every Friday po yun. Alis ako ng 6:00 ng gabi, uuwi ako ng halos 12:00 ng gabi. Once a week din po yun. Dahil ako po'y uhaw na uhaw, sabik na sabik sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At yun po ang naging dahilan na bumago sa buhay ko. Bakit ko po naiwasan ang mga barkada ko, naiwasan ko ang mga bisyo ko, sapagkat ninamnam ko pong mabuti. Nilagay ko po sa puso yung salita ng Diyos sa mga napapakinggan ko, napag-aaralan ko, napapakinggan ko, nababasa ko. Kaya yun po yung bumago sa buhay ko. At yan po ang gusto ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, na bago siya bumalik, masabik tayo sa gatas na espiritual, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kasi kung hindi po natin kasasabikan ang salita ng Diyos, wala pong mababago sa buhay natin. Ang babago po sa buhay natin, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos na maririnig natin, mapapanood natin, papasok sa puso natin. Yung po ang magkukonvict na habang nanonood ka, habang nakikinig ka, habang nagbabasa ka, hindi mo maintindihan yung sarili mo, may kapangyarihan na gumagalaw sa buhay mo, na yung napakinggan mo, yung napasa mo, yung napanood mo, nangusap sa sarili mo. Kinukonvict tayo ng very powerful Word of God. At kung bakit po tayo ngayon narito, yan po ay dulot ng mga salita ng Diyos na napakinggan natin. Kung bakit po ngayon tayo narito, talagang nag-e-effort, talagang nagbibigay ng panahon, nagsimula lang po yan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya wag po natin hahayaan mga kapatid na tabangan tayo sa pakikinig, sa pagbabasa, sa panunood ng mga pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi po pag tinabangan tayo, nawalan tayo ng gana, patungo na po yan sa panlulupaypay, panlalamig. Sapagkat ang babalikan ng Panginoon ay ayaw ng Lord na balikan yung mga malahininga. Ayaw balikan ng Lord yung mga napakalalamig. Ang babalikan ng Lord ay yung napakaiinit, yung napakaapoy, nagliliyab, naglalagablab. Yan yung babalikan ng ating Panginoon. Ano po ang sabi ng Bible? 1 Peter chapter 2 verse 2? Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual, upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Inahalin tulad po tayo sa sanggol, na dapat masabik tayo sa gatas na espiritual. At yung gatas na espiritual, tinutukoy po dyan, ito pong salita ng Diyos. Ito pong ipinapangaral ko po ngayon sa inyo. Yan po yung spiritual milk, na ang bata po, ang sanggol po, hindi po yan lalakas, hindi po yan magiging matatag. Ang kanyang buto, ang kanyang brain, hindi po madidevelop. Ang kanyang mga internal organ, hindi madidevelop kapag hindi po sa nagpasimula na siya po ay iinom ng gatas. Ganon din po tayo mga kapatid. Hindi po tayo tatatag, hindi po tayo titibay, hindi po mababago yung isip natin, hindi po mababago yung puso natin, hindi po mababago yung ating mga perspective, yung ating mga thinking kapag hindi po tayo nagsimula na masabik, mauhaw, magutom ng grabe sa salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid,
magpatuloy po tayo na masabik sa salita ng Diyos. Ito po ang isang dahilan kung bakit po tayo nagpupunta ng church. Una, para sambahin ang Panginoon, para parangalan, para ibalik ang pasalamat sa Kanya. Pangalawa, para po sa salita ng Diyos na kailangan po natin. Minsan masakit, minsan nakakaupin, pero yun po ang dapat. Para po tayo hubugin, para po tayo i-develop, para po tayo patibayin, para po tayo i-purify, para bago bumalik ang Panginoon, handa na po tayo. Okay, punta po ako sa conclusion. Bakit natin kailangan maghanda bago bumalik ang Panginoon? Bakit nga ba? Tingnan niyo po, sabi ng Bible, sa Matthew chapter 24, verse 36 to 41. Ito po sabi, ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating yung anak ng tao representing Jesus Christ. Ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikay, nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Next verse. Dumating ang baha ng di nila namalayan at tinanghay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Makinig kayo mabuti. Sa verse 40, tinan niyo po. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Ito po yung bumalik na ang Panginoon. Niliwanag na po ng verse 41, Matthew 24, yung pagbabalik ng Panginoon. Tinan niyo po pakinggan niyo po mabuti. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Yan po yung rapture. Wala kang mababasa na rapture sa English translation, pero yan po yung pagdagit. Yan po yung kahulugan ng rapture. Yung binabanggit ng Matthew 24 verse 41 na merong dalawang lalaki nagtatrabaho sa bukid, yung isa maiiwan, yung isa biglang mawawala. Meron dalawang babaeng gumigiling ng palay, ng igos, yung isa maiiwan, yung isa mawawala. Bakit may naiwan? Hindi siya nakapaghanda. Bakit merong kinuha? Yun po ang mga nakahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kapag yung mga maiiwan na yun po ang makakaranas ng 7 years tribulation. 7 taon na sobrang kahirapan sa mundo. Hindi na po yun mararanasan ng mga nakuha. Kinuha na po ng Panginoon. Magkakaroon pa po ng 7 years tribulation sa buong mundo at magkakaroon ng matinding patayan at talagang antichrist na po ang maghahari. Malupit na po ang mangyayari sa buong mundo noon. Pero hindi na po yun mararanasan ng mga nakahanda dahil nakuha ng Panginoon. Ano gusto niyo po mga kapatid? Makuha tayo o maiwan? Mahirap pong maiwan kapagkat doon po papasok yung maghapon mong pinagpagalan, sapat lang na ibili mo ng isang takal na bigas sa sobrang mahal ng bilihin. At kailangan pa, bago ka pa makapagtinda, makapagbili, meron kang tatak ng 666 sa kanang kamay o sa noo. Kapag nagtataka naman, hindi ka na maliligtas. Pero pag hindi ka nagpatak, may panahon pa, kapag ikay nagsisi, hindi ka nagpatak, maliligtas ka pa. Bakit doon mo pa pipiliin na maligtas sa panahon na ang Antichrist na naghahari? Abangan na natin ang pagbabalik ng Lord para tayo mapasama sa kanyang pagdakip. Amen. Kaya itong mensaheng ito mga kapatid
ay itinuturo ko sa inyo mga kapatid, sapagkat ayaw ng Lord at ayaw ko rin po na kahit isa po sa atin ay may maiiwan sa biglang pagbabalik ng ating Panginoon. Dapat lahat po tayo ay nakahanda. I tell you mga kapatid, babalik siya sa panahon na hindi natin inaasahan. Pwedeng mamayang gabi, pwedeng bukas, pwedeng mamayang madaling araw, pwedeng sa isang linggo, pwedeng sa isang buwan, sa isang taon. Wala pong specific year, specific month. Pero ang importante mga kapatid, always be prepared. Amen?